Hanapin niyo! Namumutla ang kanyang labi. Siya ay nalaso ng gusto at maraming dugo ang nawala sa kanya. Ang swerte mo at natagpuan mo ko ngayon. Maiinom mo ba ito? Sabi ni Master, ang pagliligtas ng isang buhay ay mas mabuti kaysa sa pagtayo ng 7 pagoda. Nakakainis. Oh well, wag mo na lang siyang pansinin. Mabait ka pang tao, hindi. Kung iyong sugat ay nahawahan at ikay namatay, pagkatapos ay masasayang ng antidote na ibinigay ko. Hanapin niyo siya, ang taong may laso na hindi makakatakbo ng malayo. May lovebirds pala dito. Tara na, maghanap na tayo. Bigyan mo pa ako ng gamot. Pansamantala siyang nawala ng paningin dahil sa lason. Hindi na siya makakakita ng anuman. Tinutukan mo ako ng baril at umaasa kang sasagipin kita? Pakainin mo ako ng gamot gaya ng ginawa mo kanina. Kung maglakas loob kang lasunin ako, mamamatay tayong pareho. Niligtas mo ko. Niligtas ko ang buhay mo at tinutukan mo pa rin ako ng baril? Wala kang utang na loob. Walang pakialam kung ano ang mangyayari sa iyo. Nakuha mo ang nararapat sa iyo. Humiga ka lang dyan. Ang walang hiyang tulad mo, sa wakas ay nagpasya na bumalik ha? Nakasuot pa ng damit panlalaki. Parang medyo maganda naman ang relasyon. Medyo nakakatuwang isipin. Higit 10 taon ka rin hindi nagpakita. Hindi mo pa rin ako matawag na inay? Magmadali kang mag-impake ng mga gamit mo at sumama ka sa akin papunta sa pamilyang Hu. Ang probinsyanang katulad mo, umakyat sa isang mataas na sanga at magiging isang phoenix. Ang pamilyang Hu ay nangunguna ang makapag-asawa sa pamilyang mo. Bakit hindi pinabayaan ni Lee Yusu si Yun Yan? Huwag ka na makipagtalo. Walang kwenta. Hayaan mo ang driver na ipalayasin siya. Madam, maaaring magkasakit si Miss Yun King sa ulan at hindi na makakarinig at makakapagsalita pa. Dalhin mo siya pabalik ng probinsya. Nakakasagabal siya sa paningin ko. Kung hindi lang ako ginamot ni Master noon para bumalik ng aking boses at natatakot ako para sa sarili ko. Kung sa tingin nila ay ako yung taong kaya nilang tapak-tapakan, magpapanggap pa rin ako. Master, 11 taon. Kailangan maturo ng leksyon ng pamilyang Hu. Oras na para sa paningin. Umalis kayo, hanapan niyo ako ng damit at sapatos. Opo, may nakilala ka bang mabangis na babae? Gusto niyang pumunta sa North Myanmar. Sir, pumayag na ang pamilyang yun tungkol sa proposal ni Old Madam. Paparating na ang iyong kabiyak para sa iyong pag-aproba. Bumalik na tayo. Papagapangin ko siya pauwi habang umiiyak. Tulungan mo akong hanapin ang taong nagligtas sa akin. Ang lakas ng loob niya. Kapag nahuli ko siya, patay siya. Itong babaeng to, may ganitong kagandang bagay, marahil ay ninakaw niya ito sa pamilyang yun. Gagamitin niya ang bagay na ito para makipag-ugnayan sa iba pang miyembro ng pamilya. Masyadong mabuti para sa kanya. Kapatid, hayaan mo akong mag-makeup para sa iyo. Sinisigurado ko sa iyo na iyong mukha ay masisira ng hindi ka nakikilala. Magiging karapat-dapat ka sa pangit na iyon. Masakit asawa mo mula sa pamilyang Hu. Ikaw babae ka? Papatayin kita! Tumigil kayo! Tanga ka ba?
Sisirain mo ang mukha niya. Di natin makukuha ang 2 milyon, Dote. Siya ay isang pilay. Bakit ka nagagalit sa kanya? Tay, huwag kang magpaloko sa babaeng ito. Tingnan mo ang ginawa niya sa akin, ha? Mahal kong anak, kapag naikasal na siya, pwede mo na siyang harapin kahit ano pang gusto mo. Isa siyang bingi at pipi. Ang makapag-asawa sa isang ho, ikaw ay parte ng pamilya ho, simula ngayon. Umayos ka at alagaan mo ang iyong asawa, huwag kang gumaya sa inay mo, palaboy at walang hiya. Nagkaroon ng ibang karelasyon habang buntis. Hinakaw ang lahat ng kayamanan ng aking pamilya ng mga masasamang tao. Lahat kayo ay makuha ng karma. Masaya ka ba sa wedding room? Aking asawa? Bakit hindi ka nagsasalita ng kahit ano? Tulungan mo ko. Kung ganoon, hindi mo na kailangan pang magsalita. Pepe ka ba? Saka, paano mo nalaman ang sinasabi ko? Pinabasa ang labi ko? Gumastos ako ng 20 milyon at bumili ng bingi at pipi na basura? Iniisip pa ng pamilyang yun na isa akong bobo? Patayin mo siya! Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi pa ako nagkakaganti. Hindi ko pa nakikita ang mama ko. Mas mabuti na maging mabuti ka. Hindi ka gaya ng amo mo. Perfect talaga siya. May balita na ba tungkol sa babae nagnakaw ng damit ko sa yungib ng bundok? Wala pa! Mahigit na sa 1 dosenang nayong malapit sa kuweba. Aabutin ng ilang oras. Ipagpatuloy ang paghahanap. Pumasok ka. Medyo may kakayahan ka para makabalik ng buhay. Ito na yon. Tapos na ako. Nakilala na niya ako. Patay na ako. Kakaiba. Nasaan ang jet pendant na kinuha ko sa kanya? Kunin mo ito at bumili ka ng damit. Pupunta tayo para makipagkita sa old madam. Yanshu, kinaya mo ba talaga kami na mamili kahit anong gusto namin? Pumili kayo kahit anong gusto nyo. Ako ang magbabayad. Oo, napakaganda. Tapos hindi ako magpapapigil. Hindi ako makapapaniwala totoo ito. Pumasok kami at personal kaming binati. Sinabi niya pwede kami mamili ng libre. Hello, anong gusto mo? Ito ba isang lugar na karapat dapat kang mamili? Nakakadiri. Siya ay may parehong sa loobin kahapon kapag binabastos niya ako. Bingi ka? Kaya mo bang mamili dito? Gusto ko itong birthday. Balutin mo ito. Opo, miss. Wow, Yanshu. Ang ganda na yung pinili. Gusto ko rin ito. Simula pagkabata, ang lahat ng gusto mo. Nagawa mo bang agawa ito sa akin? Anong magagawa ng isang pili na labanan ako? Miss, ang bracelet na gusto mo ay handa na. Ang kabuang halaga ay 20 milyon. Cardo cheque. Ano? Ang halaga ng bracelet na ito ay 20 milyon? Wang Jin Daoji ang kayamanan ng aming tindahan. Oh, kapatid. Tingnan natin kung paano mo lilinisin ang kalat na ito mamaya. Oh, kapatid. Tingnan natin kung paano mo lilinisin ang kalat na ito mamaya. Miss, ang piraso ng alas na ito ay isang high-end na items. Hindi na pwede itong ibalik. Yanshu, hindi ba sabi mo sa akin gusto ng pamilya mong bili lang buong shopping mall na ito? Ang 20 milyon na hindi dapat problema sa iyo, di ba? Tama! Ang kanilang alahas ay isang high-end na pagkagawa kapag nailagay ng order. Tumahimik ka! Manager? Papuntahin ditong manager! Manager, gusto kong turuan ng leksyon ng asong iyon na si Yunke. Hindi ko inaasang magugustuhan niya ng isang bagay na napakamahal. Miss yun, ang bracelet ay nagkakahalaga ng 20 milyon, di ba? Kukunin ko. Kung ilang daang libo o ilang daang milyon, okay lang. Pero ito ay 20 milyon. Hindi namin kayang galitin ang pamilya ko. Tsaka, paano kung peke ang jet pendant? Hindi ba't malaking kawalan niyon? Mangyaring maghintay ng sandali. Mr. Lu, ang jet pendant ni C. Hindi ba 20 milyon lang? Napakahalaga nito. Hey! Sino kayo? Alam niyo ba kung sino ako? Huwag niyo akong hawakan! Tulungan niyo ako! Sino ba kayo? Bitawan niyo ako! Ang malupit na si Ho Jianchen. Huwag mong sabihin bubugbugin siya hanggang sa mamatay. Hello? Boss, nag-book si Yun Xianzong ng isang lugar sa Banyuan Restaurant.
Sabi ng mga source, inanunsyo niya ang tagapagmana ng Ion Group. Yun lang. Magpatuloy gaya ng pinlano. Ang pamilyang yon, magsisimula na ang palabas. Pakiusap! Pagkawalan niyo ako! Pagkawalan niyo ako! Ibigay ko kung ano man gusto niyo! Ako ang anak na babae ng pamilyang yun! Kung ano man ang gusto niyo, papay ang mama ko! Nagmamakaawa ako sa iyo! Pagkawalan mo ako! Pakiusap! Huwag mo akong takutin! Mr. C, itong jade pendant, ito ba yung totoo? Tsaka siya ba yung noong araw na iyon? Itong jade pendant ay totoo. Ang taong ito ay hindi siya. Mr. C, ang babaeng ito ay ang pangalawang babae ng pamilyang yon. Nung dumating kami, binubuli niya ang kanyang kapatid. Siya ay talagang bobo at masamang tao. Halatang ninakaw niya ang jade pendant at ginamit ito upang makabili ng isang bagay na nagkakahalaga ng 20 milyon. Ang bobong tao ay mabilis utuin. Pero, ano ang gagawin natin sa kanya? Turuan siya ng leksyon at ibalik siya kung saan siya nanggaling. Turuan ng leksyon? Hindi kailanman nananakit ng babae si Mr. C. Tungkol ba ito sa paglabas ng galit para sa pipi na babae sa bahay? Ang pagpapakasal sa kanya ay hindi hiling ng matandang ginang. Isang beses ko lang ito sasabihin. Alaga ang mabuti ang matandang ginang. Huwag mong hayaan malaman ko na iniisip mong tumakas. Kung hindi, kahit saan ka man magpunta, kakalad ka rin kita pabalik. Hindi ito maganda. Nahimatay ang matandang ginang. Anong tinatayo mo dyan? Tawagin mo si Lin Yunhee dito. Mr. C, si Dr. Lin ay naglalakbay. Hindi niya alam kung kailan siya babalik. Ang dating sakit ng matanda ay hindi mapapagaling ng maraming sikat na doktor. Si Dr. Lin lang ang makakapagpagaan ito. Anong gagawin natin? Ihanda ang sasakyan papuntang ospital. Ang kondisyon ng matandang Gina ay nasa kritikal. Huli na tayo kung magtatagal pa tayo. Kailangan niya agad ng acupuncture. Mailigtas ko siya. Ikaw? Bakit kita pagkakatiwalaan? Kung hindi ko magagamot ang matandang Ginang, handa akong ipagpalit ang buhay ko para sa kanya. Ipagpalit ang iyong buhay? Nakakatawa! Paano isang pipi maging karapat-dapat ang buhay kong para sa buhay ng matanda? Si, huwag mong paniwala ng walang kwenta. Ang aking personal doctor ay darating sa loob lamang ng kalahating oras. Anong klaseng hipag kung makatingin sa kanyang bayo para may pagnanasa? Kung hindi natin sisimulan ang acupuncture ngayon, kahit ang Diyos ay hindi na kayang mailigtas siya. Hey, Pipi! Naiintindihan mo ba ang mga sinasabi mo? Lumabas ka! Huwag mo siyang hawakan. Si! Kung hindi mo siya mapapagaling, mawawala ang buhay mo. Kung hindi mo siya mapapagaling, mawawala ang buhay mo. Niligtas mo ko. Lola! Kayo! Dakpin ang pipi na iyan na siya. Sinaktan si Lola! Ano ang kaguluhang ito? Lola, ano ang iyong nararamdaman? Mas mabuti. Talagang kapansin-pansin ng mga kasanayang medikal. Ang lakas ng loob mong hawakan ng apo ko. Lola, umubok ka ng dugo. Nag-alala lang ako. Naglakas loob masakta na yung hipag. May respeto ka ba sa iyong mga nakakatanda?
Huwag kang matakot, mahal ko. Halika rito. Halika rito. Ang kasanayan na acupuncture ni Madam Ho ay napakahusay. Dapat alam niya ang tungkol sa pressure point sa leeg na maaaring maparisa agad ang isang tao. Tama ba? Dapat alam niya ang tungkol sa pressure point sa leeg na maaaring maparisa agad ang isang tao. Tama ba? Hindi kaya ang pervert na ito ay nagnanais na isang bagay? Halika rito. Huwag kang matakot. Napakabait na asawa at hindi mo alam kung paano siya pahalagan at protektahan. May mga babae na mas maganda sa labas, sila ay masunurin sa ibabaw. Kailangan nilang disiplinahin ng maayos. Lola, siya ay bingi at pipi. Hindi siya karapat-dapat kay C. Tumahimik ka. Siya ang apo ko na personal kong pinili. Kung maririnig kita ulit na iniinsulto ang hipag mo, sasampalin kita. C, ayaw mo rin sa piping babaeng ito, di ba? Makipag-reverse ka. Aalis ako at makikiusap kay tatay bukas para pabalikin ka sa Who Group. Sumang-ayon ka, bilis. Kumuha ka ng divorce at pagkatapos ay maaari na tayo maghiwalay. Napakabait niya. Paano kung maaatim na iwan siya? Maghintay ka. Anong ginagawa mo? Napakaduwag. Sinisira ang mga bagay para sa akin at sa iniisip kong makakaalis ka lang na parang walang nangyari, hindi kita bibitawan ng ganun kadali. Nakakainis! Pumapabor talaga si Lola sa piping babaeng yun at si Hu Jingshin din, isang ampun lang. Akong totoong anak kung bakit siya isang pilay na mas mahusay pa sa akin. Natatakot ka na ngayon? Ito ang gantimpala mo sa pagliligtas kay Lola. Ang manyakis na ito, parang maiba sa kanya. Mr. C, bukas na ang piging sa inyong lugar. Ihahayag na ang tagapagmana. Gusto mo bang pumunta at makita? Hindi ako pupunta. Tulungan mo akong imbestigahan ang aking asawa na dating nakatira sa isang nayon malapit sa yungib ng bundok. Pinapangako ko kay Lola na aalagaan kita. Oh, hindi ba 3 media outlet lang ang imbitahan natin? Bakit maraming tao rito? Ang ating Yoon Group staff ay tumataas kamakilan. Ito lahat ay dahil sa iyo. Pa, Ma, nagawa ko na rin sa wakas. Maraming salamat pa. Kapag nasa entablado ka na, ilipat niya ang 15% shares niya sa iyo. Siguraduhin mong kumapit ka ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Ma. Hello, Chairman Yun! Welcome, mahal kong kaibigan at panauhin. Ngayon, idinideklara ko ang tagapagmana ng Yun Group, si Yun Yanshu. Hindi ba't ang pamilyang yun ay mayroon ding ibang anak na babae na nangangalang Yun King? Saang media siya nanggaling kahit si Yun King ay alam? Ngayon ay isang masayang okasyon para sa pamilya iyon. Mangyaring huwag ibalik ang sakit na dinanas ng ina. Matagal na namatay ang aking Shings. Madam, sinasabi mo bang patay na si Yun King? Oo, wala na siya. Sa bagay na ikasal ng babae ngayon sa isang may sakit na lalaki sa pamilyang Hu, pahirapan siya hanggang sa mamatay. Ang pangalan na babae sa pamilyang yun ay dumating na! Madam Yun, hindi ba sinasabi mong patay na ang anak mo? Chairman Yun, totoo ba ang balitang pag-aabandona? Chairman Yun, maaaring ipaliwanag mo yung sarili? Sige, ganito kasi yun. Pakiusap, wag niyong intindihin. Ang anak kong si Shings, siya ay pinanganak na bingi at pipi. Siya ay nanirahan sa probinsya para sa medikal na pagpagamot. Ha? Ate, ayos ka lang ba? Panuuri ang aking pagpapanggap. Halika, sabay tayong umakyat.
Pareho silang anak ng pamilyang yun. Si Yun Yanshu ay pinalaki na may malagang ginto. Tingnan niyo si Yun King, nakakaawa. Isang bingi at pipik, hindi mahal ng kanyang mga magulang. Nakakalungkot, bias talagang pamilyang yun. Si Yun Yanshu ay nakasuot ng daang-daang libo halaga ng mga designer na damit. At tingnan niyo, ang suot ni Yun King, isa ba yung basahan? Gawin mo ang trabaho mo. Everyone, mahal na mahal kami ng tatay namin noon pa man. Kaya, sa pagkakataong ito, naghanda siya ng 2 regalo shares ng kumpanya at 3 tindahan ng mga alahas. Para maging patas, magbubuno tayo ng palabunutan para magpasya kung sino man ang makakuha ng ano. Yanshu, hindi ba't ibinibigay mo lang ito sa babae ngayon? Huwag kang mag-alala ma, inayos ko na. Mamaya, sisiguraduhin kung kukunin niya ang 3 tindahan ng alahas. Babawiin natin ito sa kanya at hayaang mawala sa kanya ang lahat. Magandang ideya. Harapin muna natin ang mga reporters. Mamaya na natin siya kausapin. Mauna ka, ate. Anong gusto mo? Ang pinakamahalaga, syempre. Napakalaki ng utang ng loob namin sa iyo. Karapat-dapat ka sa pinakamahalagang bagay. Paano kung pagkakatiwalaan mo at piliin mo ang una? Napakatanga. Wow! Ang 15% na shares ng Yun Group. Congrats, ate. Kunin at ibalik ang kontratang iyon para sa akin. Wala akong pakialam kung mamatay ang babaeng yun. Ibigay mo ang kontrata. Saan nang gagaling ang mayamang lalaki na ito? Nagsasayang lang ako ng lakas para lang sa isang 15% na share sa pamilyang yun? Bakit hindi ka nang makaawa sa akin? Siguro, ibibigay ko sa iyo ang buong pamilyang yon. Ikaw, Pipe, gusto mo bang mamatay? Masyadong mahaba ang buhay at kinakailangan kong mabangga ng isang pervert na kagaya mo. Hinahamon kitang umiyak. Ang huling babaeng umiyak sa harapan ko ay may damong 3 talampakan ng taas sa kanyang libingan. Kailangan mo talagang turuan ng leksyon. Sinabi ko bang ibibigay ko sa'yo? Gustong gusto ni Lola ang Osmanthus cake mula sa tindahan na nasa harap. Pumunta ka at bumili. Bumalik ka rito para ibigay ko sa'yo ang kontrata.
Mr. C, di ba sabi mo mag-inuman ka? Bakit ka aalis kasama ang pipi mong asawa? Lucio, saksakin mo siya. Tumigil ka! Mr. C, iniimbestagahan ko ang pipi mong asawa. Wala siyang kinalaman sa babaeng hinahanap mo. Wala sa dosinang mga nayon malapit sa kuweba ng bundok na apelyedong yun. Sinasabi mong sasaksakin ko siya? Naniniwala ka nagpapanggap lang siyang bingi ang pipi? Sa tingin mo talaga ikaw si Madam Hope? Masakit ba? Tandaan ang pakiramdam na ito. Huwag mo nang subukan ang mga panininlang sa harap ko. Tandaan mo ang pakiramdam na ito. Huwag mo nang subukan ang alinman sa iyong panininlang sa harap ko. Ito ba yung paraan ng paglambot ng sitwasyon? Nakakatiring lalaki. Kopya lang yan. Hindi na kailangan bigyan ng halaga pa tungkol dito. Hindi pa ba sapat ang ginawa ko? Iniisip mo pa rin ba ang kontrata? Nasaan si Yun King? Lumabas ka rito! Anong ginagawa niyong dalawa? Si, paano mo nakakasamang basurang ito? Tumahimik ka! Si, huwag kang mapapaloko sa piping babaeng yan. Napakasama ng babaeng ito. Tingnan mo sa sarili mo. Ang babaeng ito ay gumagamit ng mga nakakalasing insekto para saktan ako. Paano niya magagawa yan? Siguradong may lihim siyang motibo sa pagpapakasal sa iyo. Si, takot ka sa dugo? Ipaubaya mo siya sa akin. Masyado mo ba siyang hindi maintindihan? Takot sa dugo? Kung maglakas loob kang magplano laban sa akin, sasaksakin ko yung mukha mo. Tingnan natin kung anong gagamitin mo pang akit sa mga lalaki. Si, tulungan mo akong pigilan ang babaeng yan. Si, papanig ka pa rin ba sa pipi na ito laban sa akin? Nasa likod ko ang pamilya Hu. Nasa likod ko ang pamilya Hu. Siyempre, hindi siya maglakas loob, pero siya ang pinili ni Lola para sa akin. Kung gusto mo siyang hawakan, dapat mo munang tanungin si Lola. Kaya takot lang siyang pagalitan ni Lola. Isang pervert ang gustong tumayo para sa akin. Gabi na! Ayokong ma-istorb ang pagpapahinga ni Lola. Alisin ko muna siya. Ipapaliwanag ko kay Lola bukas. Ano ang ginagawa ng mga bata? Siye, bakit may hawak ang kutsilyo? Anong klaseng sama ng loob ito? Lola, ang pepeng babaeng ito ang naunang lumasa sa akin. Muntik na akong makagat ng mga insekto. Sing, ginawa mo ba ito? Umiilin si Sheng. Sisi, meron ka ba ebidensya na ginawa ito ng hipag mo? Lola, maliwanag na kinakampihan mo siya. Kailangan mo ilabas ang aking galit. Kung hindi, sasabihin ko ito kay Papa at siya mismo ang huhusga. Wala ka na bang respeto sa akin? Wala ka na bang respeto sa akin? Lola, Paglayuin mo silang dalawa. Huwag mong hayaan na masaktan si Sheng. Ang kamay ko! This bitch! Binali mong kamay ko! Papatayin ka ng tatay ko! Maghintay ka! Ang legendary chauffeur ng pamilyang sa tamang panahon din nakita. Tatay!
Tay, ang babaeng ito ay gumagamit ng mga insekto para kagatin ako. At ngayon, binali niya ang kamay ko. Kailangan mo ako ipaghiganti. Bilisan mo at gamutin ang sugat ng iyong mistress. Alisin niyo siya. Gusto kong makita kung sinong gustong manghas. Nausan, may hindi pagkakaunawan tungkol sa bagay na ito. Ma, matanda ka na. Dapat ka na magpahinga ng maaga. Ikaw! Hindi man lang pinayagan ni Ho Kelly si Ho Jinshin na magtrabaho sa Ho Corporation. Ganito mo ba tratuhin ang iyong pamilya? Uncle, kung gusto niyong kunin ang asawa ko, hindi ba dapat niyo akong bigyan ng rason? Sinakta niya si Sheshe. Dapat siyang mamatay. Di ba babae lang ang kailangan mo sa iyong mga pamahiin na ritual? Bibigyan kita bukas ng isa pa. Hindi, gagawin kong 10. Kahit na sino na mas mahusay kaysa bingi at pipi na iyon. Ang pangatlong tiyuhin ay tunay ngang mapagbigay. Gayon pa man, gusto ko lang ang bingi at pipi na ito. Hindi ko siya kayang pakawalan. Gusto mong lumaban sa akin? Pangatlong tiyuhin, huwag mo sanang mamasamain. Sikat ka sa pagiging patas at makatarungan. Pero ngayon, pumasok ka dito sa kalagitnaan ng gabi upang gawing mahirap ang mga bagay. Kung lumabas ang salita ngayon, baka hindi maganda para sa iyo ang board meeting sa susunod na buwan. Tinatakot mo ba ako? Paano ang isang walang kwentang tao na tulad mo ay mapanghas? Kung gustong kunin ng third uncle ang asawa ko, kailangan ko ng eksplanasyon. Pero kung gustong kunin ng third uncle ng asawa ko, kailangan ko ng eksplanasyon. Hindi ba sapat ang kamay ko para magpaliwanag? Ito ang kamay ko na ginagamit sa paglaro ng piano. Binali niya ang kamay ko. Dapat buhay niyang kabayaran ito. Binali niya ang kamay mo? Tiyo, sabi ng asawa ko hindi daw. Tsaka ang hina niya. Paano niya mabali ang kamay ng isang tao? Sinabi niya na hindi niya ginawa. Tay! Nabali ang kamay ko. Hindi na ako makapaglaro ng piano kailanman. Pepe ka ba? Diba? Bakit hindi mo sabihin sa lahat kung paano nasaktan ang kamay ko? Chairman Ho, ang kamay ng young mistress ay hindi nabali. Imposible! Narinig kong nabali ang buto ko. Napakasakit! Paano hindi ito nabali? Ito, young mistress, alam mo ang kamay niya ay hindi talaga nabalian. Tama lang. Sapat na ang kalahating oras para gumaling ang kanyang peking bali na braso. Imposible! Siguradong ginamitan mo ako ng pandaraya. Tama na. Chairman Ho, ganito ba ang pagdidisiplina mo sa anak mo? Sa tingin ko, kailangan natin pag-usapan ang bagay na ito sa susunod na board meeting. Tay! Tumahimik ka. Sumama ka sa akin. Pauwi ngayon na. Teka lang. Umuwi na tayo. Teka lang. Hindi naintindihan ng pangatlong tiyuhin na sinaktan ng asawa ko ang anak mo at pagbayarin niya ng kanyang buhay. Ngayong lumabas ng katotohanan. Sinugatan ni Hoshishi ang aking asawa. Paano natin dapat ayusin ito? Sa tingin mo ba walang magtatanggol sa pipi kong asawa? Kaya, ano ang gusto mo? Dahil patas ang pangatlong tiyuhin, paano ang isang kutsilyo para sa isang kutsilyo? Tay, ayokong masaksak. Shishi, kailangan mong humingi ng tawad sa hipag mo. Patawarin mo ako, hipag. Alam kong mali ako. Mukhang nakahanap na si Shi ng mabuting asawa. Bukas ang mata ng Diyos. Yun, King. Tatandaan ko ito. Tatandaan ito ni Ho Kili. Kung gusto mo akong iwan balang araw, hindi mo na ako kakailanganin. Ang pangatlong master ng Ho family ang siyang sumusunod sa iyo. At ang akala, ang pervert ang magtatanggol sa akin. Hinawakan pala ako sa wala. Shing, huwag kang matakot. Hanggat nabubuhay ako, protektahan kita. Tamang desisyon kung piliin ka na maging apo ko. Parang, ginawa ko ang tamang pagpili kasama nitong apo ko. Hindi magtatagal. Bago kumawa ka ng apo ko sa tuhod. Pero ako? Pero ano? Sabihin mo na. Narinig kong hindi pa bumalik si Mr. C sa kanyang silid. Ano? Kaya ka pumunta rito para hingi ng kontrata? Masakit pa ba? Mr. C! Yang madam! Masama ito! Nahimatay ulit ang old madam! Lola! Sinuri ko ang pulso niya ngayong gabi. Imposibleng makasakit pa siya. Lola! Ngayong gabi, ikaw at si Sheng ay mananatili sa aking silid. Lola, huwag kang magbiro! Buksan mo ang pinto! Inaantok na ako. Gusto ko nang matulog. Magpahinga na rin kayong dalawa.
Ngayong gabi, alagaan mo ang asawa mo. Ang amoy ng labras kapag ginaw insenso, maaaring maging aphrodisiac. Huwag ka nang mag-abala. Huwag ka nang mag-abala. Nasa labas lang si Lola. Huwag kang gumawa ng kahit na anong ingay. Kung hindi ako maghihinayang na totohanin ito. Aso ka ba? Patawad. Wala na sa kontrol ang lalaking ito. Mukhang gumagana na ang labras. Anong ginagawa mo? Sinong may sabi na pwede mo akong hawakan? Lumabas ka! Hindi pala siya nagpapanggap na may sakit. Napakagulo ng pulso niya. Baliktad ang agos ng kanyang ki at dugo. Hindi lamang mahina ang kanyang katawan. Pero para ilang taon na siyang nilalason. Ang lason ay tumagos na sa kanyang mga buto. Kinakaawaan mo ako? Gusto mo ba akong mamatay? Ganun ba talaga kalaki ang utang ko sa'yo? Niligtas ko ang buhay niya. Ang pagkuha ng kontrata bilang kabayaran ay sapat na. Wala na siya nang gumising ako. Nag-iiwan lang ng card. Ano ang ibig niyang sabihin? Ay, ang 15% na kontratang ito, ang pamilyang iyon ay hindi mananahimik ng matagal. Yang madam, ang pamilyang iyo ay nandito! Kakasalita ko lang sa mga demonyo. Mahigit kalahating oras na at hindi pa rin lumalabas si Yun King. Ginagawa niyang maghintay ang kanyang mga magulang. Wala siyang respeto sa mga matatanda. Malamang, nalaman natin ang kanyang pakikipagrelasyon at walang lakas na loob na magpakita. Sigurado ka bang may karelasyon siya? Huwag kang mag-alala. Pinakita ko ng mga litrato kina mama at papa. Ngayon, kukunin natin ang kontrata sa kanya. Pupunta lang ako sa bathroom saglit. Ang bait mo naman. Nagpapakita sa party ng nakabihis ng ganyang. Tinadya mo yan para mapakuha ng simpatya, hindi ba? Huwag kang mag-aksaya ng panahon. Bilasan mo ibigay sa amin ang kontrata. Naiinis na ako makita ang pilay na ito. Yun, King. Iba ka talaga. Lihim na nakikipagrelasyon sa likod ng pamilyang Hu. May photographic evidence ni Yun Yansu. Tingnan mong maigi. Ikaw at ang gigulong iyon ay magkayakap. Hu Jingshen? Isang gigulo? Kung malalaman ito ng pamilyang Hu na niloloko mo sila kasama ang gigulong iyon, sasaktan ka nila hanggang sa mamatay ka. Ibigay mo sa amin ang kontrata. Pagkatapos ay lumuhod ka. Anong pag-uugaling yan? Ako ang nagsilang sa'yo, pinalaki kita. Lumuhod ka! Masyado na bang mahirap yon? Anong nangyayari dito? Yun, Shang Zong. Kangahanga ka, hindi ba? Nagdudulot ka ng gulo sa buhay ng aming pamilya Hu. Hello sa'yo, Pogi. Magaling. Yun, King. Walang hiyang babae sa sikat ng araw. Naglakas loob bang gumawa ng kasama ang gigulong iyon. Ako ang gigulong iniingatan niya. Pogi, may mas marami akong pera kaysa bingi at piping iyan. Kung magkano man ang ibinabayad niya sa'yo, dodoblehin ko iyon. Hindi 5 beses yan. Anong masasabi mo? Naririnig mo yun? Nag-aalok siya na 5 beses sa presyo? Madam Hu, hindi ka ba makikipagkompetensya? Kayong walang hiyang mag-asawang nangangalonya? Tay, halika rito. Nahuli ko si Yun King at ang kanyang gigulong. Ha? Anong nangyayari? Imposible. Malinaw na nakita ko na naghahalikan sila ngayon lang. Tay, magpadala ka ng tao para hanapin siya. Ay marahil na nasa bahay ng pamilyang Hu. Ang gigulong yun ay nasa bahay pa ng... Itiko mo ang bibig mo. Old Madam, si Yanshu ang kumuha ng litrato. Tingnan niyo sa sarili niyo. Ang pamilya niyo ay talagang binuksan ng aking mga mata. Hindi ka na tinatanggap ng aming pamilya Hu. Ngayon, umalis na kayo. Umalis na tayo. Nakakatawa. Ang lakas ng loob niyong akusahan ng apo ko na nakikipagrelasyon sa isang gigulo. Ang aking munting si ay napakapugi. Sinong gigulo ang mas pugi sa kanya? Tama? Lola,
Oh, si, bumalik ka sa saktong oras. Hayaan ang mga taong iyon mula sa pamilyang Ho. Tingnan ang sarili nila. Inaakusahan ng aking apo na may karelasyong gigolo at sinasabing naghahalikan sila sa harap ng publiko. Anong nangyari? Pagod na ako. Magpapahinga na ako. Umalis na kayo at magsaya. Ikaw na bastarda, nasisiyahan ka ba sa pagpapanggap ko bilang isang gigolo? Boss, tama talaga ang kalkulasyon mo. Ang pamilyang yun at medyo nawalan din sila ng ilang mga proyekto ng kumpanya. Malapit na silang mag-research at gamitin ng nanay mo para takutin ka. Nay, pinapangako mahanapin kita. Magbabayad ang pamilyang yun. Lahat ng nangyayaring ito ay dahil sa iyo. Hindi ba ginagarantiya mo na maaari na si Yon King para ibigay sa atin ang shares? Nawalan tayo ng maraming proyekto. Biglang nag-back out ang bangko para mag-bail out. Mahal, huminahon ka. Nakikipag-usap na ako sa bank manager. Binigyan siya ng pera at maghanap ng impormasyon. Malabo niyang ipinahiwatig. Maaari ito ang pamilya Ho. Imposible! Nagpakasal si Yun King sa lalaking malapit na mamatay. Ang pang-apat na anak ng Hu ay walang kapangyarihan sa Yun Group. Ang matandang babae ay wala talagang turidad at si Yun King ay tiyak na mas walang kakayahan. Hindi kaya ang young master ng pamilyang Lu? Kailangan natin makipag-ayos. Ang pamilyang Lu? Yung matigas ang ulo na si Luto? Huwag kang mag-alala. Isa siyang kilalang playboy. Ang tanging inaalala niya ay mga magagandang babae. Kailangan lang nating mag-alok sa kanya ng magandang babae. Ngunit ang pamantayan ni Luto ay napakataas. Hindi ba? Maglaan ng ilang oras. Humanap ng magandang babae at ipadala sa kanya agad. Mas maaga, mas mabuti. Tay, hindi ba ang piping iyon ay mas maganda kaysa kay John Rossi noon? Pero si Yun King ay pinoprotektahan ng matandang babae sa pamilyang Ho. Hindi madaling ilabas siya. May alam akong paraan para mapasunod siya. Madam, nagpadala ang pamilyang yun ng isang tao. Sabi nila, simula ng ikasalang madam, oras na para bumalik si madam sa bahay para sa isang hapunan. Mukhang hindi ko na palalampasin ang hapunan ito. Halika rito, bilis! Sabay tayong kumain ng hapunan. Ang tagal na. Halika, halika, halika. Kumain ka ng marami. Anak, nasa nakaraan na ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Kalimutan na natin ang mga nangyari. Tungkol sa shares, maaari mo itong hawakan sa ngayon. Kung tutuusin, parte ka rin ng pamilyang yon. Natural lang magkaroon ka ng kaunting shares. Sinusubukan niyo akong lasingin. Yan, King. Mabuti. Ang iyong ina ay nagkakaroon ng mental problems. Nababaliw pero ang ating pamilyang yun ay naging mabuti at mapagmahal sa'yo. Inalagaan ka namin pagkatapos ng hapunan, isasabang kitang bumisita sa kanya. Ate, hindi ka iniintindi ni Yanshu. Ang medical wine na ito ay mabuti para sa iyong kalusugan. Ito, espesyal ko itong pinabili para sa iyo. Tikman mo. Uminom ka ng marami. Makakabuti ito para sa iyo. Okay? Mag-inom na tayo. Halika kayo. Sabay tayong uminom. Halika, ate. Cheers! 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 Heto. Ate? Shing! Karawan ko ngayong masayang-masaya ako. Lahat huwag mag-atubiling uminom. Nasa akin na. Cheers! Cheers! Lu, hindi ka ba natatakot na dahil sa ginagawa mo? Hoy, huwag mong sirain ang kasiyahan. Si, huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Ang ating mga tao ay hindi magdudulot ng anumang gulo. Hindi matutunton dito. Si, narinig kong ay kinasal ka na. Congrats, ipakilala mo siya sa amin minsan. Kapag ang oras ay tama na. Seryoso ka? Ang aking hipag ay isang bihirang mahanap. Pero lang. Halina kayo at uminom. Amoy alak siya. Malamang hindi niya ito kaya. Aalis na ako. Ako ang magiging game master. Halika dito. Ito ang nangyayari kapag ginugulo mo ako. Pagkatapos ng gabing ito, makikita natin kung gaano kakayabang. Nasa labas na ba si Lucio? Binabantayan ko siya. Nakikipag-inuman pa siya. Nasa bar pa si Lucio. Sinong narito sa oras na ito?
Ito ba ang bagong teknik na pang-aakit? Hu Jinshin? Kung totoong bingi siya, maaari niyang basahin ang bibig ko. Paano niya narinig ang boses ko? Nagpunta sa bahay ng kanyang mga magulang para sa isang hapunan at napunta sa kama ng hotel. Kung hindi ako ang pumunta dito ngayon, ano ang binabalak niyang gawin? Maligo ka na. Ayaw kong makaamoy ng alkohol galing sa'yo. Bakit nagagalit siya? Kung hindi lang siya ang pumasok ngayon, masasaktan ko siya hanggang sa mamatay. Kundi patayin ang sarili ko. Mas gugustuhin ko pa mamatay kaysa bumigay. Hindi na kailangan maging madrama. Kung kaya mo talagang lukuhin ako, marami akong paraan para gawing imperno ang buhay mo. Hindi ako mangangahas na lukuhin ang psychonaut na tulad mo. Alis! Maligo ka! Halika na dito at magdala ng isang set ng mga damit pang babae. Mr. C! Mr. C! Masama ito. Huwag mong sabihin na si Hu Jinshin ay gumaganti sa pamilyang yun. Paano kung sisirain niya ang plano ko? Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Mr. C, hindi ko inasahan na mga silang ilagay ang hipag ko sa kama ko. Sister-in-law, huwag kang mag-alala, Mr. C. Ako na ang bahala sa pamilyang yon. Ang mga bastardong iyon, naglakas loob talaga silang ilagay ang hipag ko sa kama ko. Hiningi nila ang kamatayan. Gusto kong hawakan ito mismo sa sarili ko. Hawakan mismo ito sa sarili mo? Hindi ko makakontrol si Hu Jinshin. Kung hindi siya makikipagtulungan, masisira ang plano ko. Siguraduhin mo lang ang kalalabasan ay mapapasaya ako. Humanap ka ng ibang tao. Matagal na siyang nagpapanggap na bingi at pipi. Oras na para malaman ang lahat. Miss Yun, ako ay isang empleyado ng hotel. Ano ang problema? Gusto kang makita ni Mr. Liu. Makita ako? Talaga? Narinig ni Mr. Liu na may taglay kang ganda at gusto niyang makita ka. Sige, naiintindihan ko. Ano ang kanyang room number? Naghihintay siya sa'yo sa room 208. Oh, at ikaw, sir? Anong pangalan mo? Ang apelido ko ay C. Ang pangalan ko ay Lang. Magsaya ka, Miss Yun. Anong ginagawa mo? Siya ang numero unong gigulo rito. Ano sa tingin mo, kapatid? Nasiyahan ka ba? Ikaw? Ito ay walang kinalaman sa iyo. Ikaw?
Hindi ka nagbingi at pipi. Ikaw, langas kang isit up ako. Burahin mo yan. Ayun din. Ano? Hindi mo na ba kaya? Dinalik ko lang pabor. Binigay sa'yo ang gusto mong maranasan ko. Sasabihin ko sa magulang natin. At siguraduhin papatayin ka nila. Sige na. Sabihin mo sa kanila, kung isisend ko ang video mo at nanggigulong iyon sa pamilyang yun, anong sa tingin mo ang gagawin ni Yun Shang Zong sa'yo? Pakiusap ate! Nagmamagkaawa ko sa'yo! Papatayin ako ni tatay! Pakiusap ate! Papatayin ako ni tatay! Huwag mong gawin ito! Magkapatid tayo! Pakiusap! Alam kong mali ako! Patawarin mo ako! Huwag mo akong tawaging ate. Nagkakasakit ako. Sabihin mo sa akin, nasaan ang inay ko? Hindi. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Sige. Wala pang kalahating oras. Isisend ko ang video ito sa bawat site ng balita. Pagkatapos, hindi lamang pamilyang yun ang mahihiya nang dahil sa iyo, pero ang plano mong magkapag-asawa ng mayaman ay tapos na. Ang alam ko lang, ilang taon nang nakalipas, palaging nakagapo si Tia Jong sa ating basement. Siya ay pinadala sa mental asylum taon nang nakalipas. Pero ngayon, hindi ko talaga alam kung nasaan siya. Kaya pala hindi ko ma-trace ang inay ko. Sinabi ko na lahat na nalalaman ko sa'yo. Huwag mong babawiin ang sinabi mo. Ibigay mo sa akin ang telepono ko. Pakiusap. Sinabi ko bang gusto ko makipag-deal sa iyo? Pinaglalaruan mo ba ako? Paano kung ganun nga? Hindi! Sirain mo ako! Ate! Nagmamagkaama ko sa'yo! Oh! Ang maliit kong kapatid. 3 araw, hanapin mo ang mama ko. Kung hindi, ang video mo ay kakalat sa buong internet. Hindi! Oh, tama. Pipi ako ngayon. Sigurado ako ng maliit kong kapatid ay hindi magsisinungaling, tama? Wala kang itatago sa akin. Boss, ginawa ko ba ng tama ang trabaho ko ngayon? Mahusay. Boss, pinuri mo ako? Gusto mo ba mamatay? Gusto mo? Anong problema, boss? Wala yun. Baka napaparanoid lang ako. Kakaiba ang kinikilos ng perfect ngayon. Tara na. Magaling. Ang piping yun ay nanghas na makipaglaruan sa mga lalaki sa labas. Ngayon, may hawak na ako laban sa iyo. Tingnan natin kung paano kayo paglaban ni C. Saan ako gagawin? Hindi itong daan pa uwi sa bahay. Hanggang kailan mo ako lulukohin, Madam Hu? Ito na ang huli mong pagkakataon. Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Sino ka ba? Ano ang dahilan mo para pakasalan ako? At bakit mo sinasabi na papanggap ko? May nalalaman na kaya siya? Ayaw mong magsalita? Sige. Maglalaro tayo. Hanggang sa mapagdesisyonan mo nang magsalita. May isang babae na gumamit ng parehong trick para atakihin ako sa yungib ng bundok. Inatake ako sa isang kuweba sa bundok. Sa kasamaang palad, ang muting suro na iyon ay magaling sa pagtatago, pero ayos lang. Mahuhuli ko ang lahat mula sa dosenang nayon na iyon na nakapalibot sa bundok. Tatanungin ko ang bawat isa sa kanila. Hindi ko sila hahayaang makatakas. Pakiusap, bitawan mo ako. Naglakas loob kang magsinungaling sa akin? Alam kong kinuha ng pamilyang yun ang 20 milyong galing sa'yo. Babayaran kita ng may interes. Sa tingin mo ba kinakapos na ako ng pera?
Lola, si Yunsheng ito. Yunsheng, ang aking apo. Nakakapagsalita ka na ulit? Opo, ngayong araw, si ay kinuha ko at naghahanap ng isang milagrosong doktor na nagpagaling sa akin. Gusto kong surpresahin ka sa pagbabalik ko. Pero sa sobrang saya ko, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Napakagaling. Mabuti at umaling ka na. Mukhang si ay may pakialam sa asawa niya. Magmamadali kayong dalawa bumalik kayo. Maghihintay ako sa inyo. Opo, babalik kami agad. Sinubukan mong gamitin si Lola bilang tagapagtanggol mo? Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas ng loob na saktan ka? Nasa mga kamay mo ang buhay ko. Paano ako? Tsaka, tinanggalin ko ang paa ni Lola. Kaya ko din siyang pasayahin. Kaya kong painitin ang kama mo. Kaya ko rin magluto. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Tuwing gabi, Ha? papainitin ang aking kama tuwing gabi. Hindi yan. Ang ibig kong sabihin, hihiga ako sa kama katabi ka at tutulungan kang makatulog. Pero hindi. Hindi. Sa literal. Ano pa nga ba? Sinusubukan mo bang pagsamantalahan ako? Pumasok ka sa sasakyan. Ay nako! Gumaling na talaga siya. Ang salita ka, Lola. Napakagaling. Kalat ang salita sa mga tagapangulo sa bangko. Kung maglakas loob silang magpahiram ng pera sa pamilya yun, haharapin nila ang mga kahihinatnan. Mahal, gumawa ko ng bird's nest soup. Anong ginagawa mo? Ayaw ba ipinadala ng langit para pahirapan ako? Ano? Sinabi mong ipadala si Yunsheng sa kanya para masiyahan si Lutu at naniwala ako sa iyo. Pero tignan mo ang nangyari. Ang bangko ng pamumuhunan ng Lu Group ay tumangging magpautang. Ang iba pang walong bangko ay binila tayo. Hindi natin makukuha ang 7 bilyon na utang at ang 5 milyon na inilaan ko. Kasama na ang real estate na isinangla ko. Lahat ay wala na. Kung mangyayari yon, magsilayas kayong lahat. Opo, Manager Wang. Hello. Paumanhin po, pwede bang bigyan niyo ako ng 2 araw na palugit? Ma, ayos na po ba kayo? Iyan, sure. Ano ang gagawin natin ngayon? Ang pamilyang yun ay na-bankrupt na. Paano na tayo mabubuhay? Ma, di ba nasa atin pa si Jiang Rongshin? Huwag mong kalimutan siya isang master perfumer. Kung makukuha natin ang kanyang sikretong formula at ipagbili ito sa napakalaking halaga, di ba malulutas nito ang ating problema? Tapos, tiyak na hindi na magagalit sa atin si Papa. Ma, isipin mo na lang, ang sikretong formula ni Jiang Rongshin ay hindi lamang malulutas ang ating crisis. Pero kung makakabisado ko ang kanyang galaw, ay magiging sikat na ako. Wala nang sino man ang maglalakas loob na tawagin kang kabit. Tama ka. Oras na para puntahan ang babaeng iyon. Sumama ka bukas. Yunsheng, tinakot mo ako. Sa tingin mo, mahanap mo si Jiang Rongshin? Mangarap ka. Naayos ko na ang lahat dito. Gumawa kami ng isang malaking hakbang, ang iyong pangatlong tiyuhin. Malapit na ang chairman election. Hindi siya maglalakas loob na gumawa ng mga bagay. Kahit na malaman niya, gaganti siya ng patago. Mabuti! Congratulations, Xi! Malapit na ang pagbagsak ng pamilya mo.
Kuhanan mo siya ng dugo! 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 Tinatawag mo ang sarili mo na si Madam Hu? Hello? Sino ito? Hinahanap ko pang aking si? Oh, nagsa-shower siya. Sabihin mo sa akin kung ano yun. At sasabihin ko sa kanya mamaya. Sinong nagpapasok sa'yo? Si, alam kong hindi ka nakatulog ng maayos. Kaya, espesyal kitang dinalhan ng nakakakalmang insenso. Kung desperado ka na, humanap ka ng ibang lalaki. Huwag mo akong guluhin. Hu Jingshen, isa ka lang ampon. Ang lakas ng loob mo insultuhin ako. Si, nagkakahiya. Binigyan ka pa niya ng isang magandang malaking sungay. Si, niluloko ka lang niya. Paano kung manatili ako sa tabi mo ngayong gabi? Anong ginagawa mo? Di ba sinabi mo gusto mong manatili sa akin? Hindi ko gustong may tao sa paligid ko. Boss, nagpakita na si Yanshu. Sundan mo siya. Si Tia Jiang ay minsan na rin naging mukha ng bitching. Tia, tingnan mo ang sarili mo. Bakit hinayaan mo maging ganito ka? Kung ibinigay mo lang sa akin ang formula at sinabi sa aking ina na mas maaga, hindi mo kailangan magdusa ng ganito. Kung titingnan mo ang iyong kalunas-lunas na estado ngayon, ay talagang medyo nakakaawa. Gusto ko lang maging masaya ka. Sisihin mo yung walang kwentang anak. Xing. Tama, Xing. Akala niya talaga na nasa mental hospital ka sa kanlurang bahagi ng lungsod. Ha. Pagdating niya doon, isang dosenang magnanakaw ang magpapahirap sa kanya hanggang siya'y mamatay. Sinusundan niyo ba ako? Nandito ako para tingnan kung sino ang mamamatay. Ang iyong pamilya ay higit na mas masama kaysa sa isang hayop. Ma, ako si Xing. Ma. Sa lahat ng paghihirap ng dinanas ng aking ina, pagbabayaran niyo ito ng higit pa! Maging mabait ka. Hindi ako pumapatol sa babae. Pero ang taong malupit na masahol pa sa hayop tulad mo ay hindi ko palalagpasin. Anong ginagawa mo? Yun, Sheng, ahas ka! Magkano binayad niya sa'yo? Dudublehin ko. Hindi. Magbabayad ako ng 10 beses. Tulong! Tulungan niyo ako! Dalhin mo muna si Mama sa hospital. Opo, boss.
Pumasok ka. Buksan mo ang pintong iyan at hindi kita mapapatawad. Paliwanag ka. Hindi ba dapat ikaw ang magpaliwanag kung bakit ka nagsishower sa kwarto ng iyong kapatid? Sa tingin mo ba gusto ko siya? Hindi sa ganun. Ipinadala si Silang ng aking master para sundan ako. Magkaibigan kami. Talaga? Bakit ako nagpapaliwanag sa kanya? Magmaneho ka na. Magmaneho ka na. Makinig ka. Kung bubuksan ko ang pinto mamaya, tumalon ka, tumakbo patungo sa kakahuyan. Huwag kang lumingon. Hu Jinshen, wala akong utang sa iyo. Dadalhin kita sa ospital. Umuwi ka na. Anong problema? Takot ka bang mamatay ako? O takot kang hindi ako mamatay? Sister-in-law, Madam, ibinili ni Mr. C na magpahinga ka muna sa sala. Sa tingin niya ba, sasaktan ko siya? ang kasuklam-suklam na si Hugh Healy. Napakatuso. Ang pamilyang Hu ay mapapasa iyo sa madaling panahon. Sana hindi ito malubhang pinsala. Ay, hindi na ito kakayanin ng iyong katawan. Hanggang kailan ko to kayang tiisin? 2 buwan. Ano? Tama na yan. Naglakas loob ka pang tumakbo? Labanan mo ako. Ilak mo ito sa hawla at subukan mo ang bagong gamot. Mr. C, naghihintay pa rin si Madam sa pintuan. Tumatanging bumaba. Boss, may narinig akong putok sa suburb. Ayos ka lang ba? Kung may panganib man, huwag kang magalala sa pervert na si Hu Jinshen. Makinig ka sa akin. Itigil ang taktika sa pagsasakripisyo sa sarili. Hindi na ito mahalaga. Bagamat hindi siya magtatagal, dapat manatili pa rin tayo sa orihinal na plano. Samantalahin ang oras. Tumakas. Hu Jinshen, bastardo ka! Magaling talagang magpanggap si Madam Hu. Ang pagsasakripisyo sa sarili ay tapos na. Anong gagawin mo ngayon? Umurong ng maaga? Umurong ng maaga? Walang awa si Mr. Hu. Isang walang pusong tao. Ang pagpapanggap ko, kahit gaano kahusay, walang kwenta. Ikaw! Subukan mo lang. Kung mas mabilis ka, kung mas mabilis itong bala, alam mong pag ginamit mo ang baril na ito ay malalantad ka. Bakit mo pa rin ito ginamit? Ito ang uli mong pagkakataon. Ang pagpapakasal sa Hu family. Paglapit sa akin, ano ang iyong layunin? Hu Jinshen, bastardo ka! Dapat sa simula pa lang, iniwan na kita. Dapat hinayaan ko ang mga tao na iyon na patayin ka. At ang tao sa iyong na hinabaran ka at iniwan ka doon. Ako yun, para iligtas ka. Binigay ko sa iyong unang halik ko. Ikaw nang walang pusong manyakis. Minubuli mo ako araw-araw. Halatang iniligtas kita. Kinuha kong baril na yan dahil natakot akong patayin kanila. Kaya niligtas kita.
Pinagbabantaan mo ako araw-araw. Minsan sinabi mo na gusto mo akong ibenta. Minsan, mainutusan ka na sa gasaan ako. Patayin mo lang ako. Ayoko na makipagtalo pa sa'yo. Sheng, huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. Bakit mo ako pinapahalagahan? Gusto ko pang umiyak. Gusto mo akong patayin? Pero hindi mo ako hayang umiyak? Gusto mo pa rin akong kontrolin? Gusto ko pang umiyak? Ang baril ay walang bala. Hindi mo ba alam? Sinungaling ka. Kapag natatakot ka, doon ka lang magiging tapat. Nagsinungaling ako dahil kapag nalaman mo ang tungkol sa kuweba, ay papatayin mo ako. Bumibisa na naman ang lason mo. Dali, anyayahan mo si Lin Yunhee. Ho Jingshen, wala ka pa rin tiwala sa akin? Ipapakita ko sa'yo kung paano ka ililigtas sa pangatlong beses. Kung hindi kita kayang pagalingin, sa'yo ng buhay ko. Anong ginagawa mo? Isa akong doktor. Natural lang sa akin na tingnan ang mga bagay-bagay. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Isa akong doktor. Ang pagliligtas ng buhay ay mas mabuti kaysa pagtayo ng 7 pagoda. Maraming salamat. Sheng. Shen! Narinig kong inambush ka kahapon. Ayos ka lang ba? Patawad at pinag-alala kita, pangatlong tiyuhin. Maliit na sugat lang. Sino ang naglakas loob na umatake sa pamilya Hu? Oh, tama. Nahuli mo ba sila? Pangatlong tiyuhin, ang biro mo. Biyaya ito ng aking mga ninuno. Naligtas akong nakaupo dito. Paano ko pa iisipin na hulihin ang may sala? Tama yan. Mabuti at ayos ka lang. Ang board meeting para sa chairman election ay paparating na. Kung lalabas ito, baka isipin nila na hindi ako kontento sa'yo. Pangatlong tiyuhin, hinalagaan mo ako ng ilang taon. Maaring hindi ito alam ng mga tagalabas, pero alam na alam ko. Ang chairman election ay nasa susunod na 2 linggo na. Kung may iniisip ka, sabihin mo lang. Ang sakiting tao na tulad ko ay hindi interesado sa kung anuman. Kung wala nang iba pa, pwede na akong umalis. Mayroon akong appointment sa pagsusugal kasama si Kuto at ang iba pa. Ang iyong kalusugan ay hindi na maayos. Dapat kang mag-ingat. Huwag mo itong abusuhin. Kailangan mong tamasin ng kasiyahan sa buhay. Sino ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ito? Hello, boss! Kumusta na si Tia Jam? Ang sabi ng doktor, tinuro ka na ng kiina ng maraming cucurbitacin sa loob ng maraming taon. Humantong sa pagkasaya ng kalamnan. Ngayon, nagdideliryo na siya. Nalilito. Hindi rin niya ako makilala. Halos nasa vegetative state siya. Ang kasanayan ko sa Chinese medicine acupuncture. Matutulungan ko lang siyang pakalmahin ang sarili niya. Ikaw na munang bahala. Huwag mong hawakan ang anak ko! Ma, ako ito si Sheng. Ma, huwag kang matakot. Wala nang mananakit sa'yo kailanman. Simula ngayon ay proprotektahan na kita.
Persahing i-bankrupt ang Yun Group. Boss, pakiusap ko sa iyo. Pakawalan mo ako. Bibigyan kita ng perang at gusto mo. Ilang araw ka lang nakakulong at ngayon bumagsak ka na. Si Tia Jiang ay pinahirapan ng libu-libong araw at gabi. Anong gusto mong gawin? Binabalaan kita. Hindi ka pakakawalan ng tatay ko. Si Yu Zhenzong ba ang hindi ako pakakawalan? O ako ba ang hindi papayag na pakawalan ng pamilya mo? Narinig ko na ikaw at si Lu Yuzhao ay nagtatrabaho ng walang pagod para nakawin ang sikretong formula ng perfume. Sasabihin ko sa iyo, ang sikretong formula ay galing sa dugo mo. Huwag kang mag-alala, ang konting dugo na yan ay hindi mo ikakamatay. Kung mamamatay ka, hindi ko alam ang sasabihin ko kay Yun Jiangzong. Kung mamamatay ka, hindi ko alam ang sasabihin ko kay Yun Jiangzong. Ang anak na babae ng pamilya Yun ay nasa bilangguan, namumuhay sa malaswang buhay. Ang balitang ito ay dapat na napaka-interesante. Hindi! Hindi pwede! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Pakawalan mo ako! Boss, nabankrupt na ang Yun Group. Pero hindi tayo may gawa. Ang Dijin Group ang nagpabankrupt sa kanila. Tingnan mo, wala silang itinago. Ipinadala nila sa atin ang lahat. Nabankrupt ng Yun Group, hindi na mahalaga kung sino man ang nagmamay-ari nito. Ilabas ang balita. Ang asawa at anak ng pamilyang Yun ay nakulong dahil sa kanilang krimen para yung nakakulong. Yun Xiangzong ay nagpapahalaga sa kanyang mukha. Ang ipinagtataka ko lang ay magugulat ba siya? Boss, magdidiwang ba tayo mamayang gabi? Ipagdiwang mo yung sarili. Hindi ko pa natapos ang problema ko sa'yo sa hindi pag-iingat sa telepono nung nakaraan. Boss, tara. Magdiwang tayo mamayang gabi. Ipagdiwang mo yung sarili. Hindi ko pa natapos ang problema ko sa'yo sa hindi pag-iingat sa telepono nung nakaraan. Hey, Masaya ka bang kausap si Silang? Bago ako mamatay, hindi mo ako pwedeng iwan. Ko Jingsheng, gusto kita. Ikaw lang gusto ko. Mr. C, habang tumatagal hindi na kaya ng katawan mo. Hanggang kailan kakayanin ng katawan ko to? 2 buwan. Hindi kita gusto. Ko Jingsheng, hindi ko alam kung anong hanap mo sa babae. Pero hindi ako ganyang klaseng babae na pwede mo itapong kapag gusto mo. Kung hindi mo ko gusto, huwag mo kong lukuhin pa. Kung hindi, sa susunod na ganito ka, Wala nang susunod. Mr. C, nasa orders pinasikaso na. Bago ang board meeting, ang lahat ng kailangang paghahanda ay halos tapos na. Ang katawang ito ay umabot na sa limitasyon. Ano ang silbi na makakagusto sa isang tao sa kondisyon na ito? Mr. C, gusto mo talaga si sister-in-law? Hindi mo ba aaminin sa kanya? Hinihiling mo ba na sirain ko ang buhay niya? Kung ganoon, bibitawan mo na lang siya? Hindi ako uuwi hanggat hindi ako nalalasing. hindi maayos ang kondisyon mo. Hindi ko maaaring uminom. Sister-in-law, Waiter, palitan mo ng gatas. palitan mo ng gatas para sa akin. Umiinom ka rin ng gatas? Sige, saglit lang. Ko Jingshen, gusto kita. Kung gusto mo man ako hindi, gusto pa rin kita. Gusto mo bang sabihin ko sa iyo sa pangalawang pagkakataon? Hindi kita gusto. Ho Jingshen! Lumabas ka! Ho Jingshen! Lumabas ka!
Mr. C. Ang baldado at ang naghihingalong katawan ko. Hindi maaaring magdala ng panghabang buhay na pangako. Sa kasalukuyan, ang Yun Group ay nagdeklara ng pagkalugi. Ang asawa at anak ng chairman ng Yun Group, Yun Shang-zung, ay nakakulong dahil sa paglabag sa batas. Kasabay nito, ang skandalusong video ng pangalawang anak ng babae na kumakalat na parang apoy. Lumabas na sila! Lumabas na sila! Lumabas na ang pamilya Yun! Miss Yun, ikaw ay may bahay na nagnakaw ng asawa. Ikinulong ang legal na asawa at inabusong kanyang anak. Pakisagot. Miss Yun, meron ka bang paliwanag para sa eskandalusong video mo? Pakisagot kami! Pakisagot kami! Jinx, ikaw ay isang Jinx! Jinx! Ikaw ay isang Jinx! Yun, Shing! Hindi ka mamatay ng matiwasay! Ikaw babae! Papatayin kita! Pamilyang Hu! Jingshan! Ha? Hindi maaari! Hindi ba napakasa si Yunsheng sa isang matanda at pangit na lalaki na puno ng sakit? Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Paghihigante! Lahat ng ito ay paghihigante! Ako si Yunsheng. Gusto ko i-report ang papa ko, Yun Shang-zung. Ito ang mga ebidensya sa krimen ng kanyang kumpanya nitong mga taon. Oras na niya. Jingshan, pumunta na tayo sa ospital. Ayos lang bang kamay mo? Alam mo ba na malapit kang umuwi na tayo? Tara na. Pwede ka nang umalis. Alam mo bang napakalubanan na yung sakit at kaya ayaw mong tanggapin ako? Huwag kang mag-alala. Kaya kong pagalingin ka. Kung hindi kita mapapagaling, mananatili akong mag-isa sa buhay. Kaya kong pagalingin ka. Kung hindi kita mapapagaling, mananatili akong mag-isa sa buhay. Anong ginagawa mo? Pinapainit ang kama. Hindi ba sinabi mo noon na kailangan kong painitin ang kama mo araw-araw? Tumutupad ako sa pangako. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Tuwing gabi, painitin ang kama. Ha? Tuwing gabi. Mr. C, handa na ang lahat. Ang kulong ng lupa ng Hu Group para sa halalan ng chairman ay nagsisimula na sa loob ng isang oras. Bigyan natin si Hu Kili ng malaking regalo. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Boss, yung lalaking nagtulak sa iyo nung nakaraan ay utos niya. Ano ang gusto mong gawin? Kahit anong mangyari, hipag mo pa rin ako. Hindi ba dapat mo iligtas na yung sarili kay Mr. C? Huwag mong sabihin na iniisip mo na ang pagkatao ng basta. Kung maglakas loob kang magsalita pa, sisiguraduhin ko hindi ka rin makapagsalita. Sige, saktan mo ako hanggang mamatay. Wala na rin natitira para sa akin. Ang bastardo si Hu Jinshen, galit siya sa pamilyang Hu. Papatayin niya lahat. Sa lahat ng mga taon, ang aming pamilya Hu sumisipsip ng maraming dugo sa kanya. Oras na para pagbayaran. Sinisipsip ang kanyang dugo? Anong alam mo? Kung wala kang alam, huwag kang maglakas loob na mahulog sa demonyong iyon. Kung gusto mong malaman ang sagot, bumaba ka sa ice cellar at tingnan mo sa iyo sarili. Ang aming pamilyang Hu ay tapos na. Lahat ay tapos na.
Ipinapahayag ko na ang lupon ng mga direktor ng WHO Group ay nagkaisa ang bumoto. Sheng. Taka lang! Qingshan, biglang pumasok sa pagpupulong. Ganito ba ang asal na tinuro sa iyo ng pamilya Hu? Bu Jingshen ay namatay sa edad na 18. Ako si Bu Jingshen. Sheng. Ito ang tunay na Hu Jingzhen. Masakitin siya simula nang pinanganak siya. Para pagalingin siya, si Hu Qili ay humanap ng isang ulilang bata na may kaparing dugo at edad. Simula sa edad na 7 hanggang 18, ang batang ito ay naging test subject. Isang poison tester sa loob ng 11 taon para sa kanya. Kaya, ang ulilang bata ay ginamit bilang test subject na kaligtas, samantala ang tunay na Hu Jingshen ay namatay sa edad na 18. Kaya, siya ang tunay na Hu Jingshen? Bakit mo hinayang maging siya ikaw? Para sagipin siya. Ginamit niya ang buhay niya para subukan ang mga gamot. Para saan? Para saan? Tapos na ang lahat. Lahat ng utang ng pamilyang Hu sa kanya, oras na para bayaran ito. Wala bang ibang membro ng pamilya Hu na dumalo sa pagpupulong ng mga shareholder? Naglalagay ng isang gawa? Ito ba ay isang lugar na maaari mong pasukin ayon sa gusto mo? Ikaw pala ang sakiting demonyo ng pamilya Hu. Hindi mo naiintindihan ang mga patakaran at naglakas loob kang kumilos na parang pantay sa iyo. Bilang paggalang sa ugnayan ng ating pamilya, lumabas ka rito! Naglakas loob kang makipagpantay sa estado? Base sa ano? Sa harapan ni Mr. C, Hu Qili, mayuko lamang ang kanyang ulo sa pagkatalo. Siya, sumabuti para sa wala. Sa walang kwentang basura. Ano? Na mas may kakayahan siya kaysa sa may control ng DJ Group? Loto, mag-ingat ka sa iyong mga sinasabi. Baka makagat mo ang iyong dila. Oh. Oras na. Pangatlong tiyuhin. Sa mga mata ko, hindi ka kwalipikado. Napahamak na tayo. Ang stock ng Hu Group ay bumagsak. Paano ito posible? Dahil ba? Binabati kita, Ginoong C. Sa iyong matagumpay, ang pamilya Qi ay naghahandog ng maliit na regalo. Nagpaabot ng imbitasyon ang pamilya Lim upang makipagtulungan kay Ginoong Bai. Imposible! Napakalaking imposible! O Qili, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan na mabuti. Ang taong nakatayo sa harap mo ay si Bu Jingshen, ang chairman ng nangungunang korporasyon, DJ Group. Simula ngayong araw at sa mga susunod pang mga araw, makukuha ng DJ Group ang Hu Group. Binago ng pamilya Hu ang pangalan nito. Binago ng pamilya Hu ang pangalan nito. Saan ka tumatakbo? Tumakbo ka ulit at papalitan ko ito ng mas malaking kadena. Halika! Iinumin mo ba itong gamot o hindi? Inumin mo! Inumin mo! Tapos na.
Alam mo na. Oo, alam ko ng lahat. Sa lahat ng ito, ikaw ang tumutulong sa akin, Guo Jingshen. Natatakot ka ba sa akin? Kung takot ka sa akin, Yun Sheng. Ibigyan kita ng pagkakataong tumakas. Bakit naman ako matatakot sa iyo? Ano ang kinatatakot ko? Sinusubukan mo bang palayasin ako? Jingshen, ikaw ba naghihirap sa lahat ng mga tao na ito? Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, poprotektahan na kita. Wala nang makakapanakit sa iyo kailanman. Lagi akong nasa tabi mo. Okay. Guo Jingshen! Excuse me. Ikaw ba ay membro ng pamilya ng pasyente? Oo. Pakipirma dito. Paunawa sa kritikal na kondisyon. Anong ibig mong sabihin sa kritikal na kondisyon? Siya isang normal, buhay na tao. Paano naging kritikal ang kondisyon niya? Hindi ako pipirma. Isa rin akong doktor. Mapapagaling ko siya. Anong nangyari kay C? Si C ay naturukan ng maraming gamot. Ang pagkalason ay parehong malubha at komplikado. Ang mga lason ay parehong magkatugma, kapwa eksklusibo, interaksyon sa isa't isa. Isang milagro na mabuhay siya ng ganito katagal. Hindi. Maaaring may iba pang paraan. May paraan pa, ngunit pinabawalan kami ni C na banggitin ito. Ano yun? Tiningnan ko ito. Ang dugo ni Madam ay ang makakapagligtas sa kanya. Ibig mong sabihin, pagsasalin ng dugo? Kahit na pagsasalin ng dugo, may 50% na posibilidad na magtagumpay. Kung papalya ito, malalagay ka rin sa panganib. Kung sakaling matagumpay, ang iyong katawan ay magkakaroon din ng sobrang pinsala. Tumanggi si C. Wala akong pakialam. Kailangan ko siyang iligtas. Kahit ang posibilidad na ito ay isa lang sa 10,000. Ililigtas ko siya.